mahirap talagang magmahal yan, masasabi ko. Oo. Pero Bishop, kung gayong sa mismong pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ay naisagawa na ni Jesus ang pagliligtas sa atin, paano naman yung muling pagkabuhay? Bakit kailangan pang mangyari yon? Ano naman ang naisasagawa nun? Alam mo, Brother Nono, ang dalawang yan, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay ay talagang hindi mapaghihiwalay. Ang daan patungo sa bagong buhay ay ang kalbaryo ng kamatayan. Bakit? Kasi kung tutuusin, iisa naman sila. Sabi nga ni Jesus mismo, hanggat ang isang butil ng palay ay hindi nalalaglag sa lupa, ito'y mananatiling nag-iisa. Subalit pag ito'y nalaglag at namatay sa lupa, naibaon sa lupa, ito'y mamumunga. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pag-ani ng bagong buhay na pag-ibig. Ito ay ang tugon ng Diyos Ama sa mundo na walang awang pinatay ang kanyang anak. Walang awang pinatay ang isang makatarungan at mapagmahal na tao. Pero ang tugon ng Ama ay sabihin, hindi yang kasamaan ninyo ang huling salita. Ang huling salita ay ang aking pag-ibig. Ang buhay ng aking anak ay ang buhay na nagdadala sa katotohanan. Kaya hindi ko hahayaang ang buhay na kinitil ninyo ay tuluyang mawala. Bubuhayin yan upang ipakita may bagong direksyon ngayon sa buhay. Pero paano niyo yan maiugnay sa konkretong karanasan ng tao? Sa isang individual halimbawa, nararanasan niya ba talaga ang muling pagkabuhay din kumbaga? Paano? Kung paanong ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naganap ng tahimik, parang walang nakakakita. Nakita na lang nila ang libingan ay walang laman. Tahimik na tahimik. Ang tagumpay ng muling pagkabuhay ay nagaganap din ng payak, simple, tahimik sa buhay natin. Kapag ang pag-ibig ang nananaig. Kung sa gitna ng mga problema, suliranin, umiibig ka, may bagong buhay. Kung sa gitna ng mga karahasan sa kapaligiran, nakukuha mong umibig, nandyan ang muling pagkabuhay. Basta may pag-ibig, may bagong buhay, may bagong pag-asa. Bishop, ang ganda talaga nun. Parang yan din po yung sinasabi ng mga panauhin natin. Sabi nila na isang kabalintunaan sa sitwasyon nila ng kamatayan, ng pagdurusa, ng paghihirap, doon pa nila nararanasan ng isang bagong buhay. At ito po ay matutunghayan natin sa pagpapatuloy ng ating mga kapanayam. Yung buhay ko doon sa loob ng kulungan, doon sa Pagadian City Provincial Jail, nung ako'y pumasok doon, napakahigpit talaga. Kaya doon ko naranasan na umiyak na medyo napakabato sa puso ko. Pero nung time na yon parang nasasaktan talaga ako doon sa loob ng kulungan, doon sa mga naranasan kong kahirapan na bukod na kaunti lang ang aming pagkain, kaunti mong mali, pinapalo, yung mga dumi doon kapag ayaw mong maglinis, papaluin ka uli. Lahat na ipinag-utos nila kahit ayaw mo, pilit mo talagang gagawin dahil kung hindi mo gagawin, papaluin ka. Kaya napakahirap talaga sa isang bilanggo. Kaya doon ko na napagsisihan yung lahat na aking nagawa sa buhay. June 9, 1993, mayroon pong isang binatilyong nag-share po sa akin ng Word of God para bang lumambot yung puso ko. Naisip ko na subukan ko kayang paglilingkuran din ang Panginoon. Dahil sa kahabang panahon, pinaglingkuran ko yung aking bisyo, ang aking mga barkada, lahat-lahat kong mga masamang gawa, pinaglilingkuran ko ng maigi noon. Kaya naisip ko na subukan ko rin tanggapin ang time na yun ang Panginoon. Doon pa kasi sa kulungan, nanalangin na po ako doon, kako sa Panginoon. Panginoon, pag ako na may pagbigyan mo ng kalayaan, hingin ko po sa inyo na magkaroon po ako ng trabaho. Kaya nung sa labas na rin po ako, naroon pa rin yung aking pagiging mapanalanginin,
Nangako po ako nga lahat kong bisyo, alisin ko, paglilingkuran ko siya ng buong puso, ng buong kaluluwa. Sa ngayon, na nandito na po, may trabaho na po, dahil isa rin po yun sa katugunan ng aking panalangin. Kaya napakabuti talaga sa Panginoon, wala po talaga siyang ipagkukulang, na kung talaga siya ang ating paglilingkuran, naroon po talaga ang lahat ng mga kahilingan. Parang ang pakiramdam ko, kung si Kristo nagtiis, eh bakit kami hindi? Bakit hindi namin sasalungahin yung mga pasyon o yung mga paghihirap ng aming kalooban bilang, lalo na ako isang ina, isang leader. Kung titigil ako, sinong magtataguyod ng aking komunidad? Sinong tataguyod sa aking mga anak? Kung ako mismo na nakakaunawa, isang mulat na leader, ako yung magsasawa. So ako po sa ngayon handa ko talagang balikatin yung mga responsibilidad na iniatang sa akin ng Panginoon Diyos. Dahil ang nakikita ko sa aking paniniwala, siya ang nagbibigay. Siya ang nagbibigay, naglalaan, siya yung nagbigay sa akin ng responsibilidad na ito, hindi ang kung sino pa man. Dahil sa isang iglap na ako'y makakamit ng tagumpay, para akong inaangat sa lupa. Parang yung pagod ko sa ilang buwang pakikibaka para doon sa sektor, napaparam na lahat sa isang kaunting maliit na tagumpay na aking makamtan. Yung aking mga tinulungan noon sa Garay, parang pagpupunta ako, ang tingin ko nasa Gloria sila. Doon ako naiiyak, lalo na nung tinatawag nila akong Mother of Relocation. Sabi ko, parang yun yung isang titulo sa akin ng mga tao na hindi maisasanla, hindi maibebenta. Narito yun sa puso ko. Actually, yung last check-up ko, my doctor has already declared me cancer-free for now. When I'm sitting here, iniisip ko yung pinagdaanan ko, hindi ko iniisip na it was such a tragic thing. I actually prayed to God and said prayers of gratitude for giving it to me.